They say Filipinos aren't meant for basketball. I say let's prove them wrong. Many Filipinos think they can't make it in the big league. Though just like you, I was an underdog. But with heart and dedication, you can beat them all. Experience the games like no other. Catch the action live with Arena Plus and get rewarded with excitement. Push your passion to play. Plus more with Arena Plus. Energy! Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Agad tumalo na at isigaw mo. Same, pero iba. Pag sabihin radyo, sabihin mo. Energy! Hey, Austin Reeves here for Arena Plus. They say Filipinos aren't meant for basketball. I say, just like you, I was an underdog. But with heart and dedication, you can beat them all. Especially on Arena Plus, where you can watch your favorite basketball games live and experience them like no other. Push your passion to play, plus more with Arena Plus. Download the Arena Plus app now from the App Store or go to arenaplus.ph. Keep it fun, game responsibly. Download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also at arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Chika sa arena! Magandang araw mga pangga! Narito ang mga maiinit na balita sa mundo ng papalakasan hatid sa atin ng Arena Plus, astig sa sports. Opisyal na nakipag-partner ang samahan ng basketball sa Pilipinas sa Strong Group Athletics upang suportahan ang ating Gilas Pilipinas Women sa 3x3 at U23 3x3 teams. Sa pamamagitan nga ng pagsasamang ito ay mas magiging matibay ang ating kupunan sa pamamagitan ng dekalidad na kagamitan at suporta para sa kanilang pagsasanay at pagsabak sa international competition. Layo nitong ihanda ang ating pambato para sa isang eventful 2025 season. In fairness, talagang hinahangaan natin ang mga ganyan nakikipag-partnership, 'di ba, sa ating mga kupunan dito sa Pilipinas. Samantala, mga pangga, sa karera naman ng bisikleta, isang matikas na pagtatapos ang naitala ng Team Philippines sa Byways Tour of Vietnam 2025. Pangatlo ang ating pambato sa sa final stage ng karera habang pumwesto naman sa panglimang pwesto sa team general classification mula sa 17 team na lumahok. Binubuo ang ating kupunan. Ito, makinig na maigi. Ako, baka nakikinig sila. Binubuo ang ating kupunan ni na Jermin Prado, Angelica Altarimano, Kim Bonilla at Lovely Guitaruelas na nagtala naman ng kabuang oras na 46 hours, 23 minutes and 38 seconds. Sapat upang makapasok sa top 5 ng kompetisyon. Samantala, handa nang makipagbakbakan ang ating volleyball team sa 2025 Asian Volleyball Confederation Championship League. Sa Women's Division ay makikipagsagupahan sa Pasig City mula April 20 hanggang 27 ng ating pambato, ang Creamline Cool Smasher sa Pool A, ang Petrogas Angels sa Pool B at PLDT High Speed Hitters sa Pool D. Sa Men's Division naman ay sasabak sa Signal HD Spikers sa matitinding kalaban sa Osaka at Kyoto, Japan mula May 11 hanggang 18. Iyan ang latest sports at patuloy nating suportahan ng ating mga atletang Pilipino para sa ating bayan dahil astig na astig naman talaga ang araw na ito. Bakit kamo, pangga? Dahil alam mo ba, pangga, nakaastig
kaastig natin ang Arena Plus. Kaastig ang panibagong araw na ito para sa exciting na ganap sa work at bahay dahil nakikinig ka sa Chika sa Arena. Dahil ang Arena Plus ay astig na astig sa sports. Ang Arena Plus ay tinanghal bilang Best Sportsbook Operator for 2024 Sigma Asian Award. Ito talaga ay talagang hinahangaan ng lahat dahil Sigma Asian Award na ito Ito talaga ay nagpapabago sa paraan mo ng pag-e-enjoy dahil alam mo ba pangga na ang Arena Plus ay pwede mo nang i-download sa iyong App Store at Play Store at pwede kang makapag-check ng lahat ng laro, international event man yan o local event. Alam mo ba pangga na pwede mo ring masubaybayan kagaya ng sinabi ko ang live event sa mga local at international sports properties sa kanilang webpage. Sabi nga ng Arena Plus, all-in-one na, anytime at anywhere pa. Ang Arena Plus ay license ng Philippine Amusement and Gaming Corporation para makasigurado na legal at secure ang gaming environment ng mga user. At dahil gusto namin na astig ka, astig rin ang official endorser ng Arena Plus dahil kaastig mo ang Pinoy basketball sensation sa mundo ng PBA na si Scottie Thompson at ang Pinoy pride na umaariba naman sa mundo ng NBA ang phenomenal basketball star na si Jordan Clarkson. Kaya naman gawing astig ang experience mo with Arena Plus dahil alam mo ba pangga na ang kanilang OST very Gen-Z ang OST. Ang official jingle ng Arena Plus ay inawit na nag-iisang Glock 9 na may pamagat na halina sa arena. Ang Arena Plus ay official sponsor ng PBA, PVL at Gilas Pilipinas. Kaya naman, hindi lang basketball ang makikita mo dyan sa Arena Plus. Yung mga paborito mong sports, pwede mong i-check yung mga update dyan kung sino na nga ba ang nanalo, sino ang nalot-lot and friends, diba? Mga ganon. Anyway, pangga, i-download mo na ang Arena Plus sa App Store and Play Store at pwede ka rin makapanood sa arenaplus.ph sa mga paborito mong laro dahil sa Arena Plus, astig sa sports. Paalala lamang pangga na gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. At yan ang kabuuan ng ating balitaang sports dito sa Chika sa Arena. Hatid pa rin sa atin ng Arena Plus, astig sa sports. Hey, Austin Reeves here for Arena Plus. They say Filipinos aren't meant for basketball. I say, just like you, I was an underdog. But with heart and dedication, you can beat them all, especially on Arena Plus, where you can watch your favorite basketball games live and experience them like no other. Push your passion to play, plus more with Arena Plus. Download the Arena Plus app now from the App Store or go to arenaplus.ph. Keep it fun, game responsibly. Download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also at arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Cheers, miss! Gabagalitos! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero we are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihing radyo, sabihin mo magandang morning, Metro and Mega Manila. Ngayon ay Friday, March 14, 2025. Ayan. For sure, may ilan sa inyo mga pangga na ngayon ay sumasahod na, di ba? May mga ilan sa iyo ay nagbabalak na ng mga lakad nila ngayong Friday. Wag pupunta sa kabet, ha? Magtira ng sahod para kay Mrs. ang entrega, ha? Sabi ko sa inyo tigil-tigilan niyo ang mga masasamang gawain. 'Di ba? Sumasabay pa kayo sa init ng panahon, nakakaloka. Mga pangga, paalala lamang public service announcement na magdala po kayo ng inyong mga payong, pananggalang sa init at kung ano-ano pa na pwedeng makapag-cool down ng inyong katawan dahil ngayong araw daw sabi ng ng Pag-asa ay magtatala daw ng mainit na panahon, 'di ba? Kung ano man yung init ng panahon na 'yan, i-research nyo na lang, 'di ba? Ay nako, hindi ka magiging palaasa kagaya ng Pag-asa mo lagi sa kung ano man yung programa ng gobyerno, magtrabaho ka.
Marami sa mga kababayan natin ngayon na nagiging political analyst. 'Di ba? Maraming sinasabi. Maraming mga pinopost. Maraming kalaban, maraming in-unfriend. Pero hindi naman alam yung signature overprinted name. Ano yun? Para ka naman bubo dyan. hindi ka maging labubo for Friday, ah. Ay, nako Pangga, nako magchismisan na tayo. Bago natin talakayan ang ating pagchichismisan ngayong araw na to. Good morning muna sa lahat ng ating mga viewers sa ating Facebook page live at sa ating TikTok live. Palakpakan natin sila. Sa lahat ng ating mga kababayan all over the world, sa ibayong dagat ang ating mga overseas Filipino worker na viewers dyan. Magandang morning. Ayan, sa ngalan ng aking partner na si Kapitana Sisa, ito ang nag-iisang programa sa radyo na tinatalakay ang buhay ng may buhay. Ang 20% na chikahan, 80% ang dugsyohan, ito ang Baklita sa Woo 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 Woo! Eto na ang chika ko for today's video. Dayan Ginko, makinig ka maigi sa akin ha, pati ikaw Rome Chris. Eto na nga, Bong Navarro, ay nako, umalma sa mga basher dahil sa binasang script sa It's Showtime. Diba, mainit-init na pinag-uusapan niya. Nako, pumalagang It's Showtime host na si Bong Navarro sa mga basher na nagbibigay ng mali siya sa spill niya sa kanyang programang It's Showtime. Ay nako, iniintriga kasi ng mga ilang netizen lalo na mga taga-suporta ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang binasang opening spiel sa kanilang episode noong Miyerkules, March 12 na tila double meaning daw, may ibang kahulugan. Sa kanyang X or dating Twitter, ayan ha, ibinahagi nga ni Bong Navarro ang larawan ng kanyang binasang spiel. Sabi nga niya doon na diin niya ay wala siyang masamang intensyon nang sabihin niya ang salitang deserve. Kasi nga naman Pangga, eto makinig ka maigi kasi pati si Kim Chiu meron ding mga ganito nai-issue din dahil sa mga binasa nilang spiel. Ewan ko ba kung bakit ganon? Bakit nyo pinipersonal itong mga to? Pero ito, 'di ba? Para fair naman tayo kasi baka sabihin niyo na, "Hey, pinagtatanggol mo na naman ang ABS-CBN, pinagtatanggol mo si Bong Navarro." Hindi ganoon 'yon. Makinig kayo maigi. Kasi ganito, 'di ba? Aminin naman natin na nawalan ng prangkisa ang ABS-CBN nung panahon ng administrasyon ng Pangulong Duterte, ng dating Pangulong Duterte. Hindi po ba? 'Di ba? Ngayon, iniisip ng mga netizen na ngayong dinakip ng ICC ang Pangulong Rodrigo Duterte at kasalukuyan itong nakadetini ngayon sa the Netherlands. Ay! Fairness the Netherlands. In fairness, ang ganda pakinggan, no? 'Di ba? Mas maganda pakinggan yung saan ka nakadetini sa the Netherlands. Hindi ka sa Muntinlupa? Hello po sa inyong lahat. Diba? Iniisip ng mga tao na ang ABS-CBN ay nagsasaya ngayon habang si Pangulong Duterte ay nakadetini na. Diba? Yun ang mentalidad ng mga tao, lalo na ng mga tagahanga nitong si Pangulong Rodrigo or dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero eto na nga mga Pangga, hindi pa nga nagtatagal yung kay Bong Navarro, isa pa tong si Kim Chiu na binabatikos din dahil dun sa naging spill niya na deserve din, which is part talaga ng ng kanilang spill, yung pagbasa ng naturang script. So bakit natin pepersonalin kung part yun ng kanilang trabaho? Kagaya mo, 'di ba, nagmamasa ka ng pandesal. Tapos yung pandesal mukha ng kung sino mang sinusuportahan mo, ikaw ba binash nila? 'Di ba hindi naman? Kaya sana ganun din, fair din ang ating maging judgment kila Bong Navarro, kila Kim Chiu at kung sino pang artista, hindi yung pati si yung kapatid ni Ann Curtis, 'di ba? Nag-greetings lang sa kanyang social media account, binatikos na. 'Di ba? Kung meron man pakahulugan 'yon, eto kasi ini-encourage din naman kayo, 'di ba, ng dating Pangulong Rodrigo Duterte
na huwag kayong gumawa ng mga bagay na, alam mo yun, magkakawatak-watak ang mga Pilipino. Dahil para saan bang ipinaglalaban natin? 'Di ba? Hindi lang naman yung mama na nakapiit sa ICC ang ipinaglalaban natin. Ang ipinaglalaban natin ay ang magandang kinabukasan ng ating bansa. Tama ba ako? Tama! 'Di ba? Ako ay nakakatanggap din ng maraming mga chika na kesyo daw, kami daw ay makaganito, makaganyan, 'di ba? Ako ay naiintindihan ko kung saan nanggagaling ang mga sinasabi ninyo. Ito sabi ni Jeff Tads Oliveros, Mare, minari ako. Sinong inaanak natin? Baka Mare ka naman. Mare, masyado sigurong sensitive ang mga taga-suporta ni Tatay Digong sa salitang deserve. Yun lang. Dagdag pa yung history na si Tatay Digong ang dahilan kaya nawalan ng prangkisa ang ABS-CBN. Anyways, happy birthday, Christine. Babati ka lang pala, ang dami mo pang sinabi, dinamay mo pa talaga ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, nakakaloka ka. Ay, magandang morning ha sa lahat ng mga nanonood sa atin. Pero anyway, sa mga nagsasabi na kaming mga media daw, minsan mga bias. Alam nyo, meron ako napanood na video kahapon kung papaano trinato ang isang reporter ng isang istasyon na hindi ko napapangalanan na wag naman ganon. Kung ginagawa po nila ang kanilang trabaho, 'di ba, kahit anong istasyon, 'di ba? Alam natin 'yan. Alam natin na may mga ilan talaga sa industriya ang nagiging bias, 'di ba? Alam natin 'yan, 'di ba? Hindi tayo magpapaka-ipokrita. Pero sana maintindihan nyo po na ginagawa din po nila yung kanilang trabaho, 'di ba? At kagaya nga ng sinabi ko sa inyo, lahat po ng parte kailangan at deserve na mapakinggan. Alam nyo, eto nakaka-relate ako dito kay Labong Navarro kasi may mga kaibigan ako na iniisip nila na pro ganito ako, anti ganito ako, or what. Sa totoo lang po, nung nag-start ako magtrabaho bilang media, iba yung naging iba yung naging panuntunan ko. Alam nyo, sa panahon ngayon, hindi maikakaila ng ating bansa ay puno ng iba't ibang pananaw at paniniwala at paninindigan na pagdating sa politika. Pero kagaya nga ng sinabi ko, 'di ba, dahil sa entertainment industry ako, 'di ba, bilang miyembro ng media, ang aking tungkulin ay hindi lamang para husgahan o pilitin ng sino man na maniwala sa iisang panig lamang, kundi upang magbigay ng patas na espasyo sa bawat tinig na nais marinig, 'di ba? Kaya pinag-uusapan natin ngayon yung naging issue ni Bong Navarro at saka ni Kim Chiu, 'di ba? Kasi gusto natin maging patas. Bilang isang tagapaghatid ng balita at opinyon, patuloy akong magiging patas at magiging responsable sa lahat ng aking ibabalita, lalo na dito sa radyo. Kasi platform ko to 'di ba? Naniniwala ako na sa kabila ng ating pagkakaiba, isa lang naman ang ating gusto, ang mapabuti ang kinabukasan ng ating bayan. Malamang yun din ang gusto nila Bong Navarro at saka nila Kim Chiu, kaya sila nagtatrabaho para hindi maging pabigat sa gobyerno, 'di ba? At makapagbayad ng karampatang buwis. Kaya sana wag nyo nang isyuhin sila kung meron silang lines, 'di ba? Na hindi siguro nasaktan din yung iba, 'di ba? Isipin din natin na ngayong panahong ito maraming sensitibo ang kanilang damdamin dahil syempre kapag ikaw ay humahanga sa isang tao, 'di ba? Talagang kapag siya ay napapahamak or nadudusta ng publiko, syempre masasaktan ka at naiintindihan po kayo ng mga artistang ito, lalo na si Kim Chiu kasi pinatawad nga niya, 'di ba? Yung nanghingi ng tawad sa kanya at nang bash sa kanya. Maraming tao ang nag-uudyok sa mga artistang ito na magsampa ng kaukulang kaso, pero sa aking nakalap na impormasyon, mukhang hindi naman balak ni Bong Navarro at saka ni Kim Chiu na palalain pa ang mga bagay-bagay na ito, 'di ba? Maraming mga artista ngayon na nagkawatak-watak, may mga ilan na naman na nagpakita ng suporta sa ganitong side, 'di ba? Pero at the end of the day, gabi na. Diba? Syempre, alam naman ang end ng gabi ng araw mo tanghali, 'di ba? Sira ulo ka ba? Ay, sabi ni Rena, I miss you, me. I miss you too.
Wala si Kapitan na sisa nyo eh. Ako muna makakasama nyo. Hello, Ate Rosie. Magandang morning. Hay nako. Anyways, tayo ay magtugtugan muna. Basta ha, let's be fair. Ito'y panawagan ko, hindi lamang sa publiko, kundi sa lahat din ng aking mga kasamahan sa pamamahayag. 'Di ba? Kailangan maging patas tayo para hindi nadudungisan ang ating hanay. Tama? Tama ko doon. 'Di ba? Anyway mga pangga, tayo pa rin ang istasyon na same pero we are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo, sabihin mo